Kamusta mga ka-hunter? Sa video na ito ay tatalakayin natin ang isa sa miyembro ng Phantom Troop na si Bonolenov Endongo, isang karakter na kilala sa kanyang natatanging anyo at kakayahan. Kilala si Bonolenov sa kanyang kasuotan na bandage na may kasamang boxing gloves na nagbibigay sa kanya ng pagkakatulad sa isang boksingero. Dahil sa kanyang limitadong pagsasalita sa serye, nagdulot ito ng espekulasyon na maaaring may kahirapan siyang makipag-ugnayan. Siya ay nag-debut sa York New City Arc bilang isang miyembro ng Phantom Troop kung saan siya ang may responsibilidad na ipagtanggol ang kanilang kampo. Bagamat hindi siya agad naging kilala sa mga tagahanga, lumitaw ang kanyang kasikatan sa Chimera Ant Arc salamat sa memorable na paghiganti para sa mga tagahanga ni Ponzu. Tara na't alamin natin ang mga kilalang kakayahan at lakas ni Bonolenov. Pag-uusapan din natin ang espekulasyon ng paghaharap nila ni Hisoka sa isang laban sa barko ng Black Whale. Pero bago tayo magpatuloy ay inaanyayahan ko kayo na mag-follow sa ating Bilibili channel. Dito ay nag-upload ako ng mga exclusive content patungkol sa Hunter x Hunter at sa iba pang anime na ating tinatalakay. Ang Bilibili apps ay isang legal na platform na may mahigit 2,000 lisensyadong anime. Kaya kung nais mong manood ng mga paborito mong full anime episode lalo na ang Hunter x Hunter, ay suggest na panoorin ito sa Bilibili apps. Ilalagay ko ang links ng kanilang website at download apps sa comment section sa ibaba. Maraming salamat sa mga ka-hunter nating walang sawang patuloy na sumusuporta. Bonolenov Endongo, miyembro ng Phantom Troop No. 10. Si Bonolenov ay bahagi ng combat team ng troop at mula sa tribo ng Gyudondon. Kilala sa kanilang natatanging estilo ng pakikipaglaban na batay sa sayaw na tinatawag na Bapu. Sila ay itinaboy mula sa kanilang dating lupain dahil sa modernong pagunlad. Ang kakaibang anyo ni Bonolenov ay may kasamang mga bandage na sumusuot sa buong katawan. Nagpapakita lamang ng kanyang mga mata at ilong sa pamamagitan ng mga puwang sa bandage. Ang kanyang kasuotan kasama ang mga boxing gloves at trunks ay nagbibigay sa kanya ng itsura ng isang boksingero. Sa Chimera Ant Arc, nakilahok si Bonolenov sa kanyang unang laban sa serye kung saan tinanggal niya ang kanyang mga boxing gloves at bandage upang ilantad ang kanyang katawan na puno ng butas. Ito ay isang nakakagulat na pagsili para sa mga tagahanga. Ang mga butas na ito ay may layuning payagan si Bonolenov na lumikha ng mga tugtugin na nagpapagana sa kanyang mga kakayahan sanin. Ang natatanging aspeto ng kanyang karakter na ito ay nagbibigay ng kaliliman at kasaysayan sa kanyang mga kakayahan. Kakayahan sanin, Battle Cantabile. Ang kakayahan sa ni Bonolenov, kilala bilang Battle Cantabile, ay nabibilang sa kategorya ng Conjuration. Siya ay lumilikha ng mga tunog sa pamamagitan ng pagsasayaw at ang mga tunog na ito ay binabago sa kapangyarihan ng labanan sa pamamagitan ng iba't ibang mga kanta. Bilang isang conjurer, kayang-kaya ni Bonolenov na likhain ang iba't ibang mga bagay at epekto batay sa kanta na kanyang isinasagawa. Sa Chimera Ant Arc, ipinakita niya ang ilang mga atake kabilang ang Prologue at Jupiter. Ang Prologue ay nangangahulugang paglikha ng isang baluti at sibat, habang ang Jupiter ay nagdadala ng isang malaking bola na katulad ng planeta na may parehong pangalan upang durugin ang kanyang mga kalaban. Ang kakayahan na ito na lumikha ng iba't ibang mga atake mula sa mga tugtugin at tunog ay nagbibigay sa laban ni Bonolenov ng natatangi at nakakabighani na estilo. Mga dahilan sa pag-aklas sa Phantom Troop. Ang pagpapasya ni Bonolenov na sumali sa Phantom Troop ay isang bagay na kinukuro-kuro. May 3 posibleng dahilan para sa kanyang pagiging miyembro ng grupo. Unang dahilan ng pagsali niya sa grupo ay upang ipagtanggol ang Gyudondon tribe. Maaaring sumali si Bonolenov sa Phantom Troop upang protektahan ang kanyang tribo na maaaring naninirahan sa Meteor City kung saan nagsasagawa ang troop ng kanilang mga operasyon. Ang Meteor City ay isang lugar kung saan nagmumula ang mga hindi inaasahang mga tao at ang pagnanais ni Bonolenov na suportahan ang kanyang tribo ay maaaring nagbigay buhay sa kanyang pagsali sa Phantom Troop. Ang pangalawang dahilan niya ng pagsali sa grupo ay sa paghahanap ng paghihiganti.
Kung totoo na pinalayas ang kanilang tribo mula sa kanilang tahanan, maaaring sumali si Bonolinov sa Phantom Troop na may layunang maghiganti sa mga taong responsable sa kanilang pagpapalayas. Ang pagiging mahilig ng troop sa pagpatay at pagnanakaw ay maaaring magbigay ng naaangkop na paraan para sa paghihiganti. Pangatlong dahilan ng pagsali sa grupo ay pagnanais sa lakas. Bilang isang proud member ng tribo ng Gyodondon, maaaring sumali si Bonolinov sa troop upang magkaroon ng mga pagkakataon na makalaban ang mga mas malalakas na kalaban. Ang troop ay nag-aakit ng mga makapangyarihang gumagamit ng nin, nagbibigay kay Bonolinov ng pagkakataon na subukan at mapabuti ang kanyang mga kakayahan sa pakikipaglaban. Bagamat mga espekulasyon ang mga ito, nagbibigay sila ng wakas sa kung ano ang maaaring naging motibasyon ni Bonolinov para sumali sa Phantom Troop. Ang tunay na dahilan ay nananatiling isang lihim: boxing gloves at bandage. Ang kakaibang anyo ni Bonolinov na may mga boxing gloves at bandage ay nagdulot ng mga tanong sa mga tagahanga. Ang mga bandage ay mahalaga sa pagtakip sa mga butas sa kanyang katawan kapag siya ay hindi lumalaban. Sa pamamagitan ng pagsisil ng kanyang mga kamay gamit ang gloves at bandage, napipigil ni Bonolinov ang anumang hindi inaasahang mga tunog mula sa kanyang katawan. Ang pagsasakripisyo na ito ay nagtitiyak na kayang-kaya niyang kontrolin kung kailan at paano niya pinapagana ang kanyang mga kakayahan sa nin. Posibleng ito ay bahagi ng mga limitasyon o kondisyon na kaugnay sa kanyang mga kakayahan sa nin. Ang pagpapantay ng mga butas at pag-iwas sa patuloy na produksyon ng tunog ay maaaring mahalaga para sa kahusayan ng kanyang mga kakayahan. Bonolinov laban kay Hisoka. Sa isang haka-hakang laban sa pagitan ni Bonolinov at Hisoka, malamang na may kalamangan itong si Hisoka. Ang mga masalimuot na kakayahan ni Hisoka sa nin, lalong-lalo na ang kanyang bungee gum at texture surprise, ay maaaring magdulot ng malalaking hamon kay Bonolinov. Maaaring gamitin ni Hisoka ang bungee gum upang takpan ang mga butas sa katawan ni Bonolinov o gamitin ang texture surprise upang itago ang mga ito na nagiging sanhi ng pagiging hindi epektibo na mga kakayahan sa nin ni Bonolinov. Sa mga pagkakaiba ng kanilang mga kakayahan sa nin at karanasan sa pakikipaglaban, waring mas malakas itong si Hisoka. Haharapin ni Bonolinov ang isang matinding laban kung magkakasagupa sila ng isa't isa. Gayunpaman, ito ay isang nakaka-inspirasyon na pag-iisip upang alamin kung paano mapapabuti ni Bonolinov ang kanyang tsansa laban kay Hisoka. Ano ang mga kakayahan o taktika sa nin ang kanyang maaaring pag-aralan upang magkaroon ng tsansa sa ganitong pagkakataon? Ibahagi ang inyong mga opinyon at teorya sa comment section. Maraming salamat sa mga ka-hunter nating umabot sa dulo ng ating video. Sama-sama ulit tayo sa mga susunod pa. Hanggang dito na lamang muna sa video na ito at tandaan, laging maging mausisa dahil tayong lahat ay isang hunter.